Tara po, medyo mainit na usapin po ito pag-uusapan natin, no? Dahil sabi po dito sa balita, mga tol, ay ito pong si Remulla, no? Sec Remulla ay hinamon si Attorney Roque na umuwi ng bansa at harapin ng mga reklamo sa kanya. Medyo mainit po ito, mainitang talakayan po ito dahil may sinasabi po si Remulla dito. Talagang may mga sagutan po dito na magaganap, no? Pero bago po natin umpisahan to, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So without further ado, let's go! So yun na nga mga tol, tara i-play muna natin yung balita na ito bago po tayo magbigay ng opinion. Ang sabi po dito ay hinamon ni Justice Secretary Crispin Remulla si dating President Spokesperson Attorney Harry Roque na umuwi sa bansa at harapin ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Tugon ito ng kalihim sa planong paghingi ng asylum ni Roque sa the Netherlands dahil umano sa political persecution. So tara, play na po natin yung balita. Iniisip ko isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. May mga nagnanais umano na mawalan ng abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabing dahilan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung bakit anya siya ginigipit ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi nakararanas ng political persecution ang dating tagapagsalita ng Duterte administration. Is irrelevant here. Is irrelevant. It's just sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito. It's not even the issue. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Kung kita mo, wala ka naman palang kinalaman dyan, Attorney Roque. Ayan po siya sabi ni Remulla, no? Anong connect mo dyan? At hinahanap ka dito sa Pilipinas, nandiyan ka nagpapagala-gala sa Netherlands, no? Tama ba? The Netherlands. Sige, tuloy po natin itong panoorin. Wala kaming ano sa politika sa kanya. Walang bilang. Oo, wala palang bilang. Wala ka pala eh. Remulla eh. Wala siyang bilang sa politika. Hinamon din ng kalihim si Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Medyo natatawa lang talaga ako dun sa sinasabi ni Remulla na wala kang bilang, no? Ang punto yata dito ni Remulla eh, kung sinasabi mo pamumulitika itong kinukuha siya para wala na daw abogado si Duterte, eh walang kinalaman ka, wala kang bilang sa politika, walang datingan yung galawan mo, 'di ba? Pag usaping politika. Bakit ka naman kukuhain dyan dahil sa politika? Diba? Yun yung ibig sabihin. Pinukuha ka dyan dahil meron kang reklamo na dapat harapin. Diba? Yun ang sinasabi po diyan. Sige po, panoodin po natin patuloy. Kanya. Harapin niya yung kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Magpaka Pilipino siyang maayos, di ba? Ano yan? Hindi madirekta. Magpakalalaki ka raw, Remulla. Ay, Remulla tuloy, sorry. Si attorney pala, Harry Roque. Magpakalalaki ka. Tingin ko yun po yan, no? Correct me if I'm wrong, ha? Magpakatapang ka, Harry Roque, umarap ka. Kung hindi totoo, edi harapin mo, patunayan mo sa mga tao na hindi totoo yung sinasabing akusasyon sa'yo, mga kaso, ano man yan, na reklamo sa'yo, diba? Oo. Ayon sa Department of Justice, hindi nila harangin ang asylum request ni Roque sa the Netherlands. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Hindi, harapin niya. Wala pang kaso. Diba? Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Sumunod siya sa batas, harapin niya. Aminado naman ng DOJ na wala pang kaso sa korte upang maging basihan ng pagkansela sa pasaport. Wala pa palang kaso. Ganun na yung galawan ni Harry Roque. Nagtatago. Tama ba? Nagtatago siya? Wala ka pa palang kaso, nagtatago ka na. At pagkatapos, ang mga kasama mo o mga kapareha, mga sumusuporta sa inyo, sinasabi wala nang justice system dito sa bansa. Tapos yung dinampot si Duterte, ng ating dating Pangulo, sinasabi ninyo merong justice system tayo. Tama ba ako ng pagkakaunawa? 'Di ba? Yun yung mga naririnig natin sa mga tao. Sinasabi, 'di ba? Isa diyan yung pangalawa sa mataas na posisyon.
Diba? Kayo na bahalang umisip na nagsasabi. Diba? Parang tila wala ng hustisya sa bansa. Diba? Pero yung kinuha, diba? Yung ating dating Pangulo, sinasabi nila parang merong hustisya, merong batas naman sa bansa natin. Bakit pinapadala sa ibang bansa? Diba? Eh di wow, diba? Ganyan eh. Ngayon ito si Harry Roque, wala pang kaso, nagtatago na. Bakit ka nagtatago? Kung wala kang kaso, 'di ba? Nakita nga natin si Duterte, ano mang ipinupukol sa kanya ngayon, in fairness, no, kay Duterte, hindi siya nagtago. Bakit kayong mga taga-suporta niya nagtatago? Diba? Tignan mo si Duterte, nililitis ngayon. Kung wala siyang kasalanan, hindi siya hatulan. Kung meron siyang kasalanan, hatulan siya. Ganun lang naman kasimple yun, diba? Pero ito si Harry Roque, ang pinagkaiba, wala pa daw kaso, ganyan na. Tama ba? Big sabihin na paparanoid ka na. Ganun yun. Magpakatapang ka, tataga mo yung loob mo. Diba? Bakit ka nagtatago? Wala pa naman palang dahilan para magtago ka. At kung may dahilan para magtago ka, very unprofessional yan, diba? Ginawa na nga yan dati nila Kibuloy, diba? Hinukay sa lupa Ikaw, saan ka hagilapin? Ang sosyal, nasa the Netherlands. Okay, play po natin, patuloy. Bago po tayo mamahala, may sagad-sagarin na po natin itong balita po na to. Korte ni Roque. That can only happen when there is a case filed. I don't think that we want to violate anybody's right to travel. But when the case is filed, then everything else will follow. Everything else will follow. Nauna nang sinabi ni Roque na hindi siya pugante dahil wala naman anya siyang kinakaharap na kaso mula sa korte sa Pilipinas. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang resource person para dumalo sa isang pagpupulong at magsumiti ng mga dokumento. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Okay, so yan po talaga ang ating makikita na galawan po nila Harry Roque. Di ba? So makikita po natin, matalino po siya sa pagsagot, hindi siya pugante. Dito sa balita na to, wala naman nagsasabi. Ngayon at least dito sa balita na to, wala nagsasabing pugante ka. Pero once na magkaroon ka ng kaso, umuwi ka na. Umuwi ka na, please. Diba? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, gustong-gusto nga nila dito sa bansa Diba? Ngayon ikaw hindi ka makita, lalo tuloy nagiging questionable ka sa mga tao. At antayin natin, no? Kasi kapag nagkaroon na daw po ng kaso, diba? Magandang pakiusap naman yun Harapin mo, magpakaano ka, diba? Yun yung sabi ni Remulla, magpakaano, ikaw na ang mag-isip noon, Harry Roque, 'di ba? Para sa akin, umuwi ka dito kasi Pilipino ka, 'di ba? 'Di ba? Hindi ka dapat papanig sa kahit sino, lalo na sa China. 'Di ba? Okay. So kayo, anong masasabi po ninyo dito sa ginagawa po ni Harry Roque? Namin na monitor po ang kanyang mga galawan, ang kanyang mga sagot po ay hindi pa siya pugante, wala po siyang kaso pa. Tingin ba ninyo tama po ba ang mga aksyon, ang mga behavior po ni Harry Roque bilang isang abogado? Tingin ba ninyo siya po ay panig sa bansang Pilipinas? Siya po ay pro-Philippines, 'di ba? Tama ba 'yon? Okay. Ano bang ganon? Hindi. Ang ibig sabihin natin, no, siya ba ay panig sa interest ng ating bansa? Sa interest ng pangkalahatan, mga tao? Diba? Kasi hindi naman Pilipinas, diba? Pag usapin kunyari sa West Philippine Sea, lahat po dyan, meron pong mga kanya-kanyang EEZ zone, no? Mga territory nila, kanya-kanyang bansa kasi, including China, diba? May kanya-kanyang EEZ. Ang nagkaibang problema sa China ay dinodomina ang malaking portion ng karagatan. Pero bakit ko po ba nabanggit yun, no? Kung itong si Harry Roque ay kampi sa China, no? At walang sinasabing kahit ano man lang, no? Na magbibigay ng benepisyo sa ating bansa, ang hirap po paniwalaan ng mga sinasabi po nila, no? Ngayong hindi sila makita basta-basta, labang kaso ay nagtatago na yata, diba? Tama?
ang hirap na nilang paniwalaan na sila po'y para sa mga Pilipino. Alam po, pag naging abogado ka, meron kang sinumpaang tungkulin eh. Meron kang dapat gagawin sa katwiran at hindi pagtatago sa hinihingi po na pakikisama sa iyo, especially sa ating gobyerno. Maaari, wala ka pang kaso, pero morally, dapat nagiging maayos na yan, no? Especially pag lumabas na yung kung magkakaroon man, hainan ka ng kaso, haharapin mo siya. Gaya po ng ating dating Pangulo. No? Ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito? Comment down below at tara pag-usapan natin yan sa comment section. And see ya ulit sa susunod na video.